guys, ayan na po ha. Ang mga bata kaya umaabuso kasi binabalita dyan na konti lang ang parusa kasi bata. Pero hindi nyo alam na lahat, karamihan niya yung mga bata na mga luko-luko dito sa Pilipinas. Paano kasi pag pinapalo ng mga magulang, may react agad yung mga gobyerno kaya bawal daw paluin. Kaya nga ang mga bata ngayon may mga sungay na kayo rin ang nagbibigay ng sakit sa ulo sa mga bata. Yan nga guys. Dahil wala nang available na espasyo sa bahay Pag-asa. Hinihingan po ng kasi sa ngayon wala kasi ng kakayahan na po i-accommodate yung bata dahil pinuna po yung ano. Sila pwede nag-usap dalawa, hindi rin sila hinahalo sa ibang mga bata kasi nga kailangan pa ng psychological assessment. Bukod sa 14 anyos at 15 anyos na mga sospek, sasailalim din sa psychological assessment ang kanilang mga magulang upang matukoy ang posibleng salik at dahilan kung bakit nauwi sa krimen ang mga bata. Noong Miyerkules ng gabi, formal nang sinampahan ng Philippine National Police ang 15 anyos na sospek ng multiple criminal charges, partikular ang frustrated murder at serious physical injuries na maituturing na isa sa mga unang malaking hakbang sa kaso ng pamamaril sa kapwa nitong mag-aaral. Habang nagpapatuloy ang proseso ng kaso, sasailalim naman ang 14 anyos na sospek sa mahabang rehabilitasyon sa Bahay Pag-asa o iba pang itinalagang juvenile facility. Para sa Euro TV. Yan kasi Patsana guys. biday kaayo na natin yun sa kaya natin kusog kadaat. Yan guys kasi binabawalan kasi ang mga bata ay paluin sa mga magulang. Kaya ang mga bata ngayon matigas pang ulo sa bato. O, di ba? Pinapakita kasi sa mga bata na sila hindi sila natatakot dahil yung iba hindi natutuloy. Pinibigyan ng kalayaan. Kaya guys, wala na po kwenta po yung batas dito sa Pilipinas. Kaya aywan ko lang guys kung meron pa bang batas na yun na maganda. Kaya shoutout po sa inyo guys. Sana nanonood. Love this.